Yan, okay na. Alright, so good afternoon, good evening, good morning, good afternoon, good evening mga bossing. So ngayon, meron tayong napakalupit na guest. So isa siyang digital entrepreneur, founder ng Drop and Earn PH Academy, kung saan nagtuturo about Facebook ads, dropshipping, automation, at saka artificial intelligence. So, help me welcome isang entrepreneur, no other than Coach Juanes Moana. Alright. Yun. So, good afternoon, Thank you, Coach. Good afternoon, Sir Galvin. Actually, guys, maraming nagpapasalamat ako kay Coach Juanes kasi binigyan niya tayo ng chance para ma-interview. No? So, short background lang about kay Coach Juanes. No? Isa siya sa mga top sponsor natin, no? Consistent. And then, isa rin siya sa mga talagang nagpatunay na oo, sa mundo kasi ng advertising, guys, napaka-importante ng budget. Pero nagawa niya ng paraan ni Coach Juanes sa pamamagitan ng limited budget. Pero may tamang strategy, techniques at experience, talagang pwede mong banggain yung mga other, sabihin natin mga online seller na may mas malalaking budget. So ngayon, bago tayo dumako sa topic na yan, so kilalanin muna natin si Coach Juanes. Coach Juanes, pwede ka bang magpakilala sa ating mga audience about paano kayo nagsimula, ano yung nangyari, paano kayo naging online entrepreneur or naging expert in terms with digital marketing? Okay, so thank you no sa pag-invite mo sa akin dito. And this is first time ko na ng ganitong klaseng podcast ni Sir Kelvin. So anyway, ang tanong mo kanina, sir, is paano ko nagsimula? Bago ko natutunan yung mga digital marketing na yan, no, so duman muna ako sa sa mga trial and error, and then nagkaroon din ng mga, syempre, di naman, normal naman ng failure, no? So, wala naman tao hindi dumanas or na-experience yung mga failure na yan. But, for me, is hindi lang ako sumuko. Okay? So, yung lang sa akin, bago ako napasok sa ganitong industry sa digital marketing nung based on sa sa experience nung dati akong kasi empleyado. No? So nakita ko kasi doon nung nagkaroon ako ng realization sa buhay. Okay. So yung realization na yun, yung pasensya na guys, medyo may pagkabulol kasi malit lang yung dila ko, sir. Wala yung coach. Wala naman judgmental dito sa audience natin. Okay, so nagkaroon ako ng realization sa buhay nung time na nasa empleyado ako. Kasi at age of 25, what if hindi na ako makapag-apply ulit ng trabaho? Ayun, yun yung parang naging realization. Oo. So coach, kasi ngayon nakita naman natin na talagang pag negosyo ka or business ka, talagang dapat nasa online ka, no? So actually maraming mga aspiring freelancers, aspiring dropshipper, aspiring business owners ngayon, no? Baka may tanong sila. So gusto ko lang matanong, coach, no? Ano yung pinaka first work nyo dati? I mean, ako kasi pinakaunang job ko, service crew ako sa McDo eh. Baka naman McDo. Sponsor na. So kayo po, coach. Siyempre, gusto ko lang malaman ng mga viewer natin, no, na ano lang kasi ako ngayon, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Baka hindi ko magawa yung mga ginagawa nila, Coach Juanes. So, ano yung work nyo? Nakapag-graduate ba kayo? Ano yung first line of work nyo bago kayo napunta sa ganitong industry? Okay, so magandang tanong yan, no? Una kong trabaho talaga, after ko makapag-graduate ng high school, akala ko kasi noon na pagka nakapagtapos ka ng pag-aaral, ay makakahanap ka ng magandang trabaho. Yun yung line, di ba? Mag-aaral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, maghahanap ka ng magandang trabaho. Hindi pa palang nagtatapos yun. Meron pa palang college. So, akala ko yun na yun. No? So,
Ang nangyari, since hindi naman kaya ng parents ko na ipapaaral ako, but ang gusto ng mga magulang ko gusto nila akong papaaralin, pero gusto nilang education yung, Kunin nyo, teacher. oo. Ang sa akin naman, syempre, yung time na yun, sabi ko, 6 years nga ako sa elementary, 4 years sa high school. Opo. Tapos pag naging teacher ako, parang na akong estudyante. Sorry hindi ko hindi ko minamalit yung mga teacher na yan. So, yun lang yung Preference. parang nakakita ko ba. No, kasi hindi, to be honest, ayoko talagang maging teacher. Teacher. Kasi, Yun lang, to make sure. oo. But, yun, to cut the long story short, after ko nung mag-graduate ng high school, punta ako sa Cebu. Cebu. So, dala ko ng mga requirements. Sige, go. Lahat ng requirements na... SS Oo. Pag-ibig PhilHealth. Hindi, pinaka-basic pa naman yung mag-apply pa. Barangay clearance, Resume. police clearance, NBI, yun yung basic eh, di ba? Resume. Resume. Ang dami ko resume. Tapos, alam mo yung 2x2? To ba ito, coach? Yun pa dati, di ba? Meron ako niyan, 2x2, isang set, 1x1, Isang set. Kasi meron pa yung combo. Meron kang buhatin dyan. Meron akong dalang paste. Isa yung, alam mo yung paste na tube dati Yung na tube. tag, Dos, Ano yan dati? tres. yung kulay green at saka Yung yung... kulay green, oo. yung may orange kasi yung parang igaganong Oo. siling. Minsan hindi pa dumidikit Dumidikit. masyado. Yun. Yun ang ginagawa ko. So, ginagawa ko, sinugid ko yung parang isang Isang line. barangay ata. Isang barangay. So, parang nilakad ko ng mga isang oras. Mahigit. Grabe Oo. 1 hour. Dati kasi, di ba, ang nakita natin is wanted. Wanted. Parang criminal ka. Diba? Wanted na hiring Oo. meter. Yung time na yun, wanted, yun? Hiring yun. Ngayon, hiring na. Oo, so lahat ng mga nakapaskin sa poste na yun, lahat ng pag may nakita kong wanted, pinupuntahan ko. So, ngayon, sa dami ng posting ng dinaanan ko na puro nakalagay wanted, ang tanong is bakit hindi ako nakapag-apply? Okay, ganito yan. Ang nakalagay kasi doon is at least college level. High school graduate lang ako eh. Meron nag-fit sa akin, high school level lang. Janitor naman ako. Nung time na yun, may pag-choose din ako. Okay, di ba? So, ang nangyari, nag-aral ako. Nagtanong ako kung ano ba yung requirements para apply ng college. So, since di naman kaya ng parents ko, so nag-apply muna ako sa isang fast food. So, doon ko nakita na lahat ng mga kasamahan ko sa fast food, mga mga part-time student. Part-time student. So, parang nagkaroon kayo idea part-time student. Oo. So, ginaya ko din. Okay. So, yun nga, syempre may kamahalan naman pagdating sa tuition fee. So, alam mo kung ilang units ang kinuha ko? Yan, coach. 2 units lang. 2 units? Oo, So, kasi- parang dalawang subject na kayo sa isang sem. hindi ko kasi kaya yung So, ibig sabihin, yung mga kaklase ko nung time na yon, after 4 years, graduate na sila. Ako, parang ilang... Per sem pa lang yun. Oo. Tapos, kasi 2 units lang. Oo. per annum. Pero ang goal ko talaga doon, at least makapag-college ako. College. Kasi yun yung yun yung Requirements. nakapas yung at least college level. Grad. So, ang nangyari lang, nagkaroon kasi ng aksidente. Nahulog ako. So, eto, nagkaroon ako ng parang na-dislocate eh. Dislocate. Oo. So, since, yun nga, nagkaroon ng emergency, hindi na ako nakapasok sa school. Ano nangyari? Nahulog dahil sa, yun nga, gawa sa mga kaibigan, ayun. So, nakakatawa pa ngayon nangyari ng pagkakahulog ko nung time na yun. So, syempre, kasama kong pinsan ko na yun eh. So, since nakalock na yung gate, so, umakyat kami sa may... Sa gate. Oo. So, yung gate pa nung na time na yun, alam mo yung... May patusok. Oo. May patusok pala pag ganun kasi may Oo. papapalaya mo. Ako, mahilig ako magpantalon. Parang alam ko na nangyari. Oo. So, syempre kami, inakit namin yun.
Padana, para kaming magnanakaw. So, nung pagtalong ko sana, tumalo na sana ako. Alam mo kung anong nangyari? Ano nangyari, coach? Ito yung tumama sa akin. Patay. Tapos ito. Kasi ang nangyari, yung pantalon ko sumabit pala dun sa... Patusok. Oo. Ah. Kaya yun ang dahilan na hindi ako nakapagtuloy ng college. No? So, long story short, at least meron akong ID. sa college. Sa college. Oo. So, bago pa nag-chowking ako, meron pa ako isang ibang doon. Ibang sideline yung tawag nun. Naging waiter ako sa isang bar. So ang una niyong work, service crew, then naging bar, parang bar attendant kayo. Waiter ako doon. Waiter. Ako dun, oo. So pagkatapos yung waiter, ano next na naging job niyo? Pumunta ako ng Maynila. Manila. So ano po naging work niyo sa Manila? Naging ko doon, bago ako nag-apply bilang ako doon, bagger. Bagger kayo. Pakapalan ng mukha. Alam mo, pag nasa Maynila ka, talagang pakapalan ng mukha. Paano niyo sabing pakapalan po na mukha? Ano nangyari? Okay, ganito. Nag-apply kami sa isang agency. Kasi may hiring nung time na yun eh. So, habang mahaba ang pila, tinatanong ko yung mga kasabang ko sa pila. Sir, ano ba yung course mo? Ano ko, sir? Police. Police? Ano siya? Graduate siya ng police, pero hindi pa siya literal na talaga. Parang So, criminology. experience lang daw yun sa kanya. Yung isa naman, teacher. Graduate din. Halos lahat ng mga natanungan ko, graduate. Kasi ang nag-apply na bagger. So, sabi ko, hindi pa ako nakabot doon sa mag-i-interview. Parang ayaw niyo na tumuloy. Oo. Wala akong choice. Kunti lang pamasahe ko. Gutom na ako. Sabi ko, sinagad ko na. Kinapala ko na yung mukha ko. So, ano ang ginawa? So, nag-apply ako. Alam mo kung ano nakatulong sa akin, bakit ako na-hired? Ano po? Yung ID ko sa college. Paano niyo po ginawa doon? Ang nangyari, nung in-interview na ako sa HR, tinanong, sir, asan yung hinihingi? TOR. Oo. TOR. Sabi ko, ma'am, wala akong yan. So, paano yan, sir? Kailangan namin ng TOR, at least naka 72 units ka. Oo, kasi kailangan yan eh. Di ba? Ma'am, alam mo ba kung anong meron lang ako dito? ID lang. O di sige, pakita mo. Yun, nakita niya, sabi niya, taga Cebu ka pala. Tamang-tama yung nag-interview sa akin, taga Cebu din pala. Yun ang dahilan bakit ako na-hired. Kaya, wag niyo itapon yung ID niyo. So lesson learned, wag niyo itapon yung ID niyo kasi yan yung isa sa mga magdadaan sa inyo. So na-hire kayo as a bagger. Yes. So paano po kayo, na-curious ako, di ba kasi parang hindi kayo, di ba ngayon nasa digital marketing kayo. Actually, kung di niyo po na itatanong, isa po si Coach Johannes sa mga trainer at talagang ang tinitrain niya, hindi basta-basta merong manager sa bangko, real estate, manager sa real estate, mga business owner. No, kasi bilang napunta kayo sa ganyang type or position, hindi kayo college graduate, naging trabaho niyo service crew, naging bagger, naging waiter, Naging ballboy pa ako dati sa tennis court, ha? Lahat kasi hindi related eh. So ngayon may mga viewer tayo, baka pangarap nila maging entrepreneur, maging digital entrepreneur, maging marketer, maging Facebook ad marketer, maging freelancer, pero takot sila hindi sila nakagraduate, tapos parang hindi sila related yung mga previous work nila, di ba? So para sa inyo po, ano yung last work nyo bago kayo naging digital marketer? Okay, so bago ako mag-jump in dyan sa tanong mo, meron lang akong, may mga kasabihan kasi dati na, dati ito sinasabi ito ng mga mentor ko eh. Parati ito nilang sinasabi na, pagka meron kayo isang bagay na gusto mong i-explore, like may nakita kang magandang opportunity. Ang sabi doon, kahit hindi mo linyahin mo na. Parang familiar sa akin mga ganyan. Tama, no? So, yun yung parang nagbukas ng mindset nyo na walang limitation. Ay, pwede akong maging ako. Depende sa sarili ko. Parang yun po yung naset yung mindset sa inyo. So, kahit hindi kayo college graduate or hindi related yung
gusto nyo sa kung anong kayo ngayon, parang pinush through nyo pa rin na maging ganun kayo ngayon? Bottom line kasi, bakit ako na push talaga na aralin ng digital marketing? Nung at age of 25 na ako. 25. So, doon ako nagkaroon ng worry. Kasi kinabahan na kayo sa future. Oo, kasi ang sabi, pagka 26 ka na, mahirapan ka na makapag-apply ng trabaho talaga. So, pwede ka maging promodizer. Pinakalas ko na trabaho, kung hindi mo itatanong, nasa ospital ako. Yung dating sahod ko na minimum sa Maynila na sumasahod ako ng 500 pesos, pagdating ko sa Cebu, naging 250 pesos na lang. Grabe, parang pababa na demote. Nagbo-boarding house pa ako. Eto, parang awayin ako, baka i-plug na yung mukha ko dun sa mga social media. Kasi bakit? Di ba 250 pesos deal lang ako? So ngayon, magkano yung, ang pamasay dati, 8 pesos. Di ba? So, akong balikan yan, 16 pesos. 16. Kinumpit ko kasi yan, isang buwan, mga nasa 406 pesos. Kain ko pa. Kain pa. Oo, so ang kain ko, dapat hindi ako lalagpas 100. Isang araw. Grabe budgeting talaga. Ay, nako. Alam mo kung anong ginawa ko para makatipid lang ako? Sorry sa mga jeepney driver. Magbibis ako ng maganda, ng naka long sleeve. Long sleeve. Oo. Hindi ako uupo doon sa dulo. Saan po? Dahil ako sa gitna. Binibilang ko yan kung ilang abot yung sa akin, yung bayad po, di ba? Abot. O sabi ko, tax na rin yun kasi tarif na rin sa Wala diskarte lang talaga, no? Oo. Grabe. Diba? So, pag tinanong nila na sir, nakapagbayad ka na? Sabi ko naman, mukha ba akong walang pangbayad? Guys, mali yung ginagawa ko. Pero ang point ko lang naman doon, sabi ko, Lord, i-bless mo itong driver na to, bigyan mo siya ng maraming pasahero. So wala ko, alam nga naman, maglalakad ako. Alam malayo, di ba? Maliit pa kayo, di ba? Sa lahat ng mga driver na nasakyan ko noon, sorry po. So guys, grabe imagine niyo, no? So parang, grabe habang tinitignan ko parang, kasi guys, kung malalaman niyo lang po, kung nasan ngayon si Coach Johannes, parang napakalayo, parang di ako makapaniwala na ganun pala kasi marami ngayon ng mga tao, parang imposible namang mangyari sa akin yun. So, hindi na sila nagtitry. Pero sa inyo po, ano yung mindset na natatak nyo sa utak nyo na talagang, kahit, di ba, kanina binanggit nyo, kahit di ko na lilinyahin ko to. Ito pala, bago ko po yung matanong, paano nyo na-discover ang digital marketing? Parang kasing ang layo lahat eh. Okay. Tuloy ulit ako sa kwento ko kasi para makonect yan eh. Isang bagay lang na talagang nakapag-change sa mind ko, yung kasamahan ko sa mga trabaho. So, pagdating sa sahod, ako lang yung may pera. Yung mga kasamahan ko, mga regular na. Pagdating sa Kensinas katapusan, wala na silang sasahurin. Kasi ubos na. Okay, ito pa yung malupit. Pinakita nila sa akin ng ID nung bago pa sila nag-apply nun. May buhok pa sila. May buhok pa. Nung pumasok na ako, wala na silang buhok. Lumaki pang tiyan. Sabi ko, hindi ako papayag na makakalbo ako. Lumaki ang tiyan ako na wala akong gagawin bago. Oo. So, ginawa ko, inamin ko din na may tamad. Konti. Sabihin nating word na tamad. Pero ako yung tamad na gusto kong umasenso. Parang hirap, no? Gusto ko siyang tinatawag na ma-automate yung pasok sa automation. So, ano nangyari? So, may nakita akong ads na nagsasabi doon na gusto mo ba na sila yung tipong tawag nun, sila yung tipong lalapit sa'yo, sila yung tipong maghahabol sa'yo, sila yung tipong magtatanong, sila na yung kusang bibili. So, ibig sabihin, natanggal na yung ko doon, may option pala kasi nung nakapag-real estate ako dati pa, dagdag pa yan. Nung nagpa-playerings ako. Playerings. Experience ko rin, mainit.
Bukod sa mainit, ulan. Ulan pa. Gutom. Gutom. Hindi naman tatanggapin ng players mo pag tinatanggap, tinatapon. Tsaka yung ano pa yung parang, ito masingit ko lang coach, no? Parang yung mga tao, actually ako, pag, parang kasi na-experience yung flyering eh. Yung parang nagpa-flyering ka, parang diring-diri yung mga tao sa'yo, parang may virus, no? Yung mga ganun, so, parang ikaw na nagbibigay, nagtatrabaho ka lang naman, but parang yun yung ano ba, kaya marami mga tao ayaw sa sales, kasi nga, yung na-mindset sila, sales, ganito. So parang ayoko maging ganito, kaya ayoko maging sales. Pero di lang nila alam, ang pera nasa sales talaga. Yeah. So parang ang nangyari niyan, so parang yun lang yung parang ano ba. Kaya ako pag may nagbibigay sa akin ng flyers, tinatanggap ko talaga kahit hindi ako mag-inquire. Kasi dati na-experience natin yung coach, di ba parang virus yung tingin. Kayo po coach, parang nung masingit ko lang na sa real estate kayo, anong naramdaman niyo yung ganun? Nung flyering kayo, kasi parang ang daming rejection. Paano niyo hinandle? Ang sabi ko sa sarili ko, parang hindi to para sa akin. Ganun talaga. Oo, parang ganyan talaga. No? Ito pa, kasama ko sa boarding house. Nakita niya ako. Oo. Sabi nung ginagawa mo dito, wala. Nakatambay lang. So, totoo, sabi ko, ano yung binibigyan mo na plus? Tanggapin mo. Para pag-usapan natin yan sa bahay. So, yung totoo talaga, siguro, gano'ng kadami yung players na pinapabigay sa akin. Alam mo, hindi ko naubos yun sa isang araw. Walang tumatanggap eh. Oo, so, sabi ko, parang hindi to para sa akin. So, maghanap ako ng ibang paraan. Yun na yung nakita ko yung video sa social media, sa Facebook. Na yun yung approach na, what if sila na yung kusang lalapit sa'yo? Sabi ko, parang ma-wonder ka, paano yun? Oo. Sila na yung magtatanong daw, sila na yung kusang bumibili, kung ano yung ino-offer mo. So nag-inquire po kayo that time? Inaral ko yun. Doon na nagsisimula. So ano po, kasi actually sa online, ako nag-try din ako mag-self-learning ng digital marketing ng Facebook eh. Parang napakaraming information, sabog na sabog ba? So parang sa dami ng information, ikaw, tatamarin ka na lang kasi ano ba talaga? So coach, para sa inyo na nagsisimula kayo, ano yung pinakaunang parang natutunan nyo about digital marketing? Para sa akin, sa natutunan ko, yung parang dati, ano yung parang, nung nagsimula kayo, di ba, inquire kayo sa ads, ano yung tinuro nila sa inyo na sistema or ano yung pinakauna nyo natutunan sa digital doon sa na yun? Doon sa binila namin ng course na yun, kasi hindi pa uso yung mga website na yun. Website. So may binigyan sila, may sinila sila sa amin ng Gmail, isang malaking files na parang Google Drive archive. Naka-archive files. So in-extract lang namin doon. So doon na lumabas ang lahat ng course. Ng mga course. Oo, so doon ko naisip na, what if ganito yung gagawin ko? Diba? So parang yun na yung simula ng transition nyo para mag-aral ng digital marketing. Yes. Ito pa yung malupit doon sa closing nila doon, which is natutunan din namin na ang sabi doon, ito ay nagkakahalaga ng 5,000. Pag ngayon mo ito bibilhin, 999 na lang. Anong gagawin mo? Mapabili ako kasi mura eh. Oo. Kinabukasan, pag hindi mo ito makukuha, babalik ito sa original na price. Hindi wala kang choice. Bumili ka. Isang, 999. Sabi ko, sir, bakit hindi mo ginawang 1,000? Kaya nga, bakit hindi? Sabi daw, part ng marketing strategy yan. So, 999, ayan. So, simula nun, inaral ko siya. Pati yung style sa video, ng mag-explain. Actually, walang nagtuturo sa akin na mula doon sa paano yung tamang structure sa video. Kung paano yung tamang structure sa video. Ang ginagawa ko lang, sinusundan ko lang yung flow nung tao na yun na nagsasalita sa video. Sinulat ko, lahat ng mga sinabi niya, word for word sinulat ko. So hanggang sa nakuha kayo sa ganito pala ang So kinopya ko lang din. So nung nakapag-attend ako ng isang webinar, ito I'm proud I'm proudly to introduce doon sa mga makakaparoon sa video nito itong si Coach Edward Reformina. Oo. So
Siya kasi yung parang pinaka ano dito sa Pilipinas yung sa digital marketing. Digital marketing. So doon ko natutunan sa kanya lahat ng mga sikreto. So parang ang naging first mentor niyo about digital marketing, yung parang naano talaga ka kay Coach Edward. Hindi, meron pang isa. Yung isa ano naman yun, okay lang ma-mention ko. Okay lang naman. Si Sir JP Veneracion. JP Veneracion. Kasi yung nabilang ko doon sa ano. Sa course din, sumunod naman ito si Coach Edward na grabe siya makapag-attract ng ng tao talaga. Pati doon sa paggawa ng mga video. So doon ko natutunan kasi mula doon sa paggawa ng course, mula doon sa paggawa ng script, and talagang step by step. Inaral ko yun. Sabi ko, tinanong ko siya nung after naming matapos ang course na yun, Sir, paano ba ako makakahanap ng kliyente? Kasi wala pa akong experience. Ang sabi nila, magpapalibre ka. So parang nagsimula kayo na nag-add value lang kayo sa mga tao. Libre lang. Yes, libre lang. Matanong ko, Coach, sino yung first time? Anong industry nun? Ayoko sabihin dito yung ang unang client ko na na-handle ko is yung naging boss. Actually, boss pa rin ang tawag ko sa kanya. So ako yung nag-manage sa ads niya. So talagang naging confident na lang ako doon sa, sige sir, ako yung mag-ano dito. So since gumagawa na ako ng website, dati yung funnel. Bago pa ito kay Coach Edward, ang una kong tinesting, yung friend ko, hindi niya alam na siya yung parang Mag-practicean. Oo. Nagawa ko yung funnel na yon, na-automate ko yung system, auto-order, gamit yung website, pati yung lahat ng mga, hindi ko alam, pagdating ko doon kay Coach Edward, yun pala ang tamang set na. So parang na-discover nyo na lahat? Yes, oo. So, nangyari, mula doon sa pag-connect ng pixel, walang nagturo sa akin. So, naka-YouTube lang ako lagi. Babad ako. So, doon na nagsisimula nag-change na yung body clock ko na pag meron akong gustong aralin na isang bagay, kahit mahirap, talagang hindi ko siya titigilan. Oo. So, hindi ko talaga siya titigil hanggat sa hindi ko siya makukuha. Ganon kasi ang pagka gusto mo, ganon daw kasi yun pagka gusto mo yung isang bagay, pagka love or pagka passion mo isang bagay, talagang kaya mong mag-sacrifice para dun. So lahat ng yun, hindi nakuha ko siya dun sa kumbaga sa pag-explore ko mismo sa sarili ko. Ayun. So, total story short, kinuha ko ng isang friend ko na boss. Sabi niya mag-ads tayo daw. So, nag-ads naman kami gamit yung ginawa kong website. So, parang inadapt ko lang, kinopya ko lang. At okay naman yun, nakapag-order naman kami. Meron din nakapag-order din naman kami. Pero, yun nga lang, meron pa palang tamang setup ka din talaga. Doon sa pag-connect doon sa pixel na yan, sa add to cart, ang dami. Hindi ko alam na meron pa palang deep pa doon. So parang meron pang mas malaki. Dapat kang matutunan. So nangyari, nalogi yung ads namin na 20,000 na mahigit ata. Tinanong ko si Sir Edward. Nag-ask ulit ako sa kanila. Sir, bakit ganito kayo yung negative namin sa condo? May order naman kami. So ano ba yung ginawa mo? Alam mo yung isa sa natutunan ko sa ganyan? Ano po? Lahat ng tanong ng client, parang ibabalik sa yung tanong. Parang ibig sabihin, problema mo, ikaw din magbibigay ng solution. Yan ang natutunan ko din. Let's say for example, tinatanong ko yung problema ko. Ganito. Opo. So tinatanong sa akin ni Edward, ano ba yung ginagawa mo? Pwede sinasabi ko. O ganito ang ginagawa ko, ano ba yung proseso mo? So sa tingin mo, ano yung solusyon na nakakita mong pwede mong i-improve? Ibig sabihin ako lang din pala yung nagbibigay ng, so doon ko, ba't? Tama nga. Sabi niya, yan ang solusyon. Oo.
Pero nagbigay din siya ng Inputs. inputs. Ganito ang gawin mo, bro. So parang napansin ko, parang ang pinaka-important talaga dito, una, yung willingness mo to self-learn. Self-learn. And then, pangalawa, troubleshooting. Pero ikaw rin na maghanap ng sarili mo. Yun ang talaga ko. Isa pa din sa mga natutunan ko din yung tinatanong kami. Brainstorming. Bago ka haharap sa kanya, kumbaga, magtatanong muna siya. Ano ba yung current situation mo? Ano ba yung challenges mo? Ano ba yung reason mo? Bakit ka nag-book dito? Ano ba yung ganun? So, may qualification. Simula noon, since may Biluwat? Okay lang po. Since meron na siyang data, so alam na yung problem ko. So, doon ka na nagagawa ng solusyon. So, lahat ng yon inuunti-unti kong inaral. Sinulat ko yung mga tanong. Yung mga flow na ginagawa nila. Hanggang sa meron silang ginawang website na magtatanong sila doon sa website. So parang sabi doon sa coaches, paano mo i-handle yung 100 katao sa isang system lang? Ibig sabihin, paano mo i-manage yung maraming mga tao? Maraming tanong nila na sa isang sistema lang. Sabi ko, paano nga ba? Yun yung sa system. System. So, inaral ko na din, ganito palang gagawin. Para daw, ma-filter mo yung mga kliyente mo na sino ba yung qualified at hindi qualified. Kasi ang goal sa kanila is yung tamang tao lang talaga ang hahanapin nila. Okay. Doon ako na-amaze din na doon pa lang sa link nila is sila mismo yung nagre-reject sa client. Bago yun na. Parang ibig sabihin yan, kliyente na, pero kung sakaling hindi ikaw yung kliyente para sa akin, alis ka dito. Parang ganyan nangyari. So sorry. Alam mo, pag ganun pag hindi na-meet yung requirements based sa tanong nila, pag-proceed mo doon sa buttons na yun, may lumalabas doon, sorry, you are not qualified, blah, 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 sinabi doon. Grabe ka pa. So doon ko natutunan na, pwede ko palang gawin yun, Ang isa kasi is natutunan ko is yung magkakaroon ka daw ng authority. Sa sarili mo, paano mo siya bigyan ng value kung ano yung ino-offer mo doon sa mga customer or sa client mo. Grabe, napakalupit. No, Coach, Coach, kasi baka maraming mga business owners or online seller, advertiser, freelancer ngayon na nanonood sa atin, no? So, sir, Coach, magbigay lang kayo, gaano ba ka-importante ngayon ang digital marketing ngayon sa bagong business setup ngayon sa Pilipinas or sa buong mundo, di ba? Gaano siya ka-importante as a business owner na dapat ang business mo online? Okay, simple lang. Ang mindset ko is ganito. What if magkaroon ng pandemic ulit? Handa ka ba? Oo, patay. Yun yung nagpaano sa akin. Na ito, matagal na ito sinasabi din ito ng isang sino ba si Bill Gates ba na if your business na pag wala daw sa internet, din wala ka sa business. So, ibig sabihin, kalimutan kung parang napaka-importante ng online ngayon, Coach, base sa sinabi niyo na kaya importante ang business sa online kasi yan na yung bagong business setup ngayon. Online na talaga. Pag wala ka sa online, wala kang negosyo. Bye-bye. Kasi ang sa akin, what if magkaroon ulit ng pandemic? Kaya ang tanong ko sa sarili ko, handa ka na ba? Handa ka na ba? So, handa ka na ba? At paano mo masisecure yung business mo kung hindi mo na ipasok sa online? O, tingnan mo ano nangyari nung pandemic. Dami nagsara. Oo. Naglubat na? Hindi po. Sorry. Commercial na. Commercial yun. So, nung pandemic na yun, ang daming realization ng mga tao na yun. Ito. Yung mga negosyo na hindi nakapasok sa online, anong nangyari? Nagsara. So ngayon, simula nun, after ng pandemic na yun, sobrang ingay na ng digital marketing. Actually, dyan din ako na-expose, Coach, ba? Simula nag-pandemic, ang dami talaga nag-boom ng mga businesses. Kasama sa mga nag-boom,
yung tawag dyan, e-learning industry. Marami tutunan digital marketing, mga ganyan. So coach, di ba, naintindihan naman natin, no, gaano kalaki, gaano ka-importante na yung negosyo natin online. Halimbawa, merong mga nanonood sa atin ngayon, mga empleyado, mga entrepreneur, online seller. Coach, kung magbibigay kayo ng tips sa kanila, no? Kung kayo mag-aaral kayo ulit ng digital marketing, ano yung pinakaunang lesson na gusto mong ituro sa kanila? Or kung kayo babalik kayo from zero, ano sana yung pinakaunang topic na sana naintindihan nyo or natutunan nyo para maging mas madali yung journey nyo sa pag-aaral ng digital marketing? Okay. Actually, ang haba ng tanong mo. Oo nga ba? Hindi, gusto ko lang malaman. Parang kung babalik kayo sa zero. No, Okay. kasi ako nung nag-try ako mag-aral ng, ma-share ko lang bigla. No? So, nung nag-try ako dati kasi nung pandemic, ang daming online course. Ang mamahal, 35,000 Facebook ads. So, ako, ginawa ko, YouTube na lang ako. Kaka-YouTube ko, thank God, wala akong natutunan kasi ang dami. Tapos ang boring pa minsan kasi parang hindi ko talaga siya maintindihan. Then, napasok ako dito sa business natin, dito sa Chantal Dropshipping. Grabe, ganun lang pala. So, doon ko na-realize na kailangan hindi sapat na may goal ka, dapat may clarity yung pag-aaral ba? Kunyari, ito muna. Huwag mo muna ito pag-aaralan kasi hindi pa ito applicable sa'yo eh. Unang-una sa lahat, wala ka pa sa ganitong stage. So, dapat dito ka muna sa stage 1. Dito ko siya natutunan. So, parang nag-make sense ng lahat nung meron ng clarity. So kayo coach, kung halimbawa from zero ulit, ano yung pinakaunang yung ituturo sa akin? Yan na lang. Okay. Siyempre, ang unang ituturo ko sa iyo is kung ano din yung una kong natutunan. Siyempre, doon lang din ako magre-rely sa step na yon hanggang sa mapunta tayo doon sa ano. But, to be honest, maraming mga courses talaga na nasa labas. In fact, talagang Parang pinuputaktin na, parang sobrang dami na talaga. Pero nung napasok ako dito sa Chantal, alam mo ba kung ano yung ano? Sobrang napaka-generous. Sobrang napakasulit ng mga trainings nila. Kasi bakit? Sa iba, kung nagbabayad ka ng mga 10,000, 15,000, 35,000, 50,000, dito sa Chantal parang ano na lang eh. Parang libre na lang halos. Libre na lang halos. Talagang libre kasi ang daming mga magagaling na coaches sa Chantal. Ako, goal ko din na parang kumbaga makapasok ako sa team. Sa team kasi luckily, naipasok na rin ako doon. Napasok naman. So, ini-aim ko talaga nung ako'y nanonood pa sa kanilang Zoom, no? So, sabi ko, ang galing nila. Ang mga training na binabagsak nila, yun yung mga training na 50,000. Yung parang paid na, kasi libre lang. No? Bakit dito parang libre na? Libre parang binigay na lahat. Kaya nga. Oo. Sabi ko, kakaiba ang company na ito kasi parang ang mga mabibigat na courses ng mga training dito parang ano na binuhos na lahat. Oo. Alam mo ba sa dito sobrang tuwang-tuwa ako kasi dito ko lang pala na napapatunayan na hindi pala kailangan na graduate ka or magaling ka or expert ka or techie ka sa mga ganitong industry. Oo. Ang importante is yung gaano ka kawiling matuto. O nga, yun din yung na-appreciate ko, coach. Kasi kasi grabe talaga dati, almost 3 years yata. YouTube lang ako ng YouTube. So ngayon, isa sa mga na-realize ko dito sa Chantal, napaka-simple, hindi siya madali, pero worth it siya. Napaka-simple, step by step, talagang, kumbaga kung gusto ko mag-aral, may kakilala akong gusto mag-aral ng freelancing or kung ano man, dropshipping. Napakaganda na makapagsimula talaga sila sa Chantal. Kasi yung dito gagawin ito step, ito gagawin mo, next ito, sunod ito, anong problema, sagutin natin. Yun yung nagandahan ako dito. Ngayon, nasa sayo na lang kung gusto mo talaga o hindi So, yun yung pinaka-isa sa mga nagustuhan ko. Coach, ngayon, sa mga taong may self-limiting belief,
halimbawa, ay hindi ako graduate, ay ganito na ako, ay 10 years na akong bagger sa ganitong ano, ay hindi para sa akin yan. Ngayon, siguro may mga gustong mag-step up. I mean, gusto nila ng mag-improve sa buhay. Gusto maging entrepreneur, maging advertiser, maging negosyante. Pero na lalamangan sila ng self-doubt na baka hindi sila worth it sa next stage. Kasi, halimbawa, di sila nakagraduate or hanggang dito na lang talaga sila, tinanggap na nila. Anong magiging advice mo sa kanila para magkaroon sila ng courage to at least try? Okay, ang masasabi ko lang din naman is huwag kayong mag-alala. Kasi bakit? Pareho lang tayo. So, nagsimula din ako niyan. Alam mo yung wala akong confidence sa sarili ko. Oo. Yun yung unang develop ko dati. Marami akong insecurities. Di ba? Paano kung hindi ako, alam mo yung, mahiya akong ipakita yung mukha ko, kahit may mukha naman. So, yung time na yun, isa din yan sa mga tinatrabaho. Tapos, ang kulang ko dati, yung sinasabi ni chairman sa akin, hindi ko talaga makakalimutan. Sabi niya, alam mo brother, ang kulang sa'yo, consistent ka lang. Sabi niya, may skills ka na. Sabi ko, nga nakakapagod na. Sabi ko, nakakapagod na. Kasi, sabi ko sa Rico, puro na lang ako aral. Alam mo ba doon sa ano ko? Alam mo yung inaaway ka na. Inaaway ka ng lahat ng malapit sa'yo. Pati aso mo So, inaaway ako kasi bakit puro na lang daw ako aral. Aral ako ng aral, hindi na ako natutulog, ganyan. Paano naman yung mga natutunan mo kung bumagsak na yung katawan mo? Which is tama naman siya. Pero, ang ano kasi doon is, gusto kong aralin siya ng aralin kahit anong mangyari. At least, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi man ako IT, ganyan. Pero, hindi naman ibig sabihin na kaya akong makipagsabay, pero nagagawa ko rin yung ginagawa nila. Amazed din ako, Coach, di ba? Kasi nakaraan, tinitesting tayo. Gulat na lang, bumalik si Coach, buong course na yung nagawa. Di ba? Doon ako na-amaze. So talagang sabi ko nga, kumbaga, kung actually, nung nagsimula rin kasi ako, sabi ko, parang, alam mo yung may syndrome, Spoon feeding? Hindi. Nasa dulo ng dila ko yung syndrome siya yung parang feeling mo nagpapanggap ka sa sarili mo. Pero alam yung pakiramdam na ganyan. Pero guys, ito rin yung parang naturo rin sa akin ng mga mentor natin dito, no? Na talagang mas masakit yung pumunta ka sa, kunyari, 10 years from now, napunta ka sa, kunyari, 25 ako, di ba ngayon? Birthday ko pala ngayon, no? Birthday ko pala ngayon, nakalimutan ko. March 14 na pala ngayon, no? So, 25 na pala ako, walas, Happy birthday! Happy birthday sa akin, no? Birthday mo? Nagulat nga rin ako. 14 pala ngayon. Ibig sabihin nakalimutan mo. Nakalimutan ko. Alam mo ba, speaking of dyan sa birthday niya, birthday. Alam mo kung anong ginagawa ko pag niyan? Kinalimutan ko lahat. Ayaw ko isipin na magbe-birthday na ako. Kasi pag inisip ko na magbe-birthday na ako, feeling ko parang tumatanda na ako. Pero ito yung totoo, pag nagpe-fill up ako sa form, sabi ko, ilang taon na nga ba ako? Nagkakaroon ako ng ganun. Kasi bakit? Never ako nag-celebrate sa birthday ko. Pares pala tayo ko. Sabi ko nga, magse-celebrate lang pag yumaman ako, parang yun yung reward eh. Never, ito pa yung malaking katanungan ko parati. Sabi ko, bakit sa tuwing birthday ko, parati kong walang pera? Yun lang ang malapit. Yun yung laging sa akin. Na halos na lang, pero never talaga ako nakapag celebrate ng birthday na nagkaroon ako ng lechon. Pero para sa akin, hindi naman importante sa akin yun. Kasi nakakain naman ako ng ibang lechon sa ibang araw. Kahit di birthday, no? Pag sinabi nating magbe-birthday ka,
ng, let's say, mga masarap na pagkain. Nakakain naman ako ng buffet sa ibang okasyon. Hindi nga lang birthday ko. Birthday. So, ibig sabihin, matagal na ako nakapag-celebrate ng in advance ko na. So, pagdating doon sa alam mo, yan din ang isa sa mga ko na insecurities dati. Na tinitingnan ko yung buti pa sila, nakapaganda, buti pa sa ganito. Pero para sa akin, hindi na importante yan. Ang importante doon ay yung paano ka tumayo and paano mo hinaharap yung mga paano mo haharapin yung chapter. Sitwasyon mo sa buhay. And ang pinaka-importante is yung tipong sumusuko ka na, yung nakaramdam ka ng, alam mo yung gusto mo ng Mag-give up. o mag-give up. Para sa akin is nakakapagod kasi kung mag-give up ako, magsisimula na naman ako. Sa zero. No, 'di ba? So Ay, parang, matanong kita, coach, no? Kasi ngayon kasi ang tao takot mag-risk. Parang mas gusto pa nila magstay sa kung ano sila ngayon kaysa mag-take risk para ma-change yung buhay. Kayo, coach, anong mindset nyo about risk? I mean, kasi nakita ko kayo, risky kayo na person. Isipin nyo, nag-ads kayo ng ganun na mga budget everyday kasi may benda, wala, parang okay lang. Di ba? Parang, I mean, paano nyo, in terms of risk, paano siya hinaharap? Anong mindset nyo in terms of risk? ang mindset ko lang is ganito. Kasi simula nung nag-compute ako ng gastos ko everyday, na doon ko na-realize na from simula nung March hanggang December. So, nung nakwenta ko, umabot na pala ako ng mga 300,000. Doon umabot ako ng 20 to 25,000 to 30,000 na gastos isang buwan. Sabi ko, paano ko nabuo yun? Wala man akong trabaho. Magtaka na. Diba? Pero doon ko na-realize na gastos lang ako ng gas, wala naman bumabalik. So, buti na nga lang, merong mga ganitong klaseng opportunity talaga. No? And, naghahanap ako na kung saan mag-fit yung skills ko na pwede kong magagamit. And, luckily, dito ko sa Chantal nahanap. Alam mo yung tipong gusto mo yung ginagawa mo. Parang nami-meet mo yung na-enjoy mo, no? Oo, parang love mo yung ginagawa mo kahit pagod ka, di ba? Sometimes di naman maiwasan na magkakaroon ka rin ng but normal naman yan kasi nasa building stage pa ako. Stage. Pero dito unti-unti ko nang nakikita ang yung future talaga. So para sa akin doon sa mga taong takot sa risk. Abi, matagal ka nang nag-risk sa buong buhay mo. Di mo lang alam. Hindi mo lang alam. Alam ko bakit? Bakit, coach? Kung hanggang ngayon ay 35 to 40 ka na, wala ka pa rin ginagawa, risk yun. So parang staying sa complacency or kung ano ka, na wala kang ginagawa, risk na yun. Risk na yun. Mas risky pa yun kaysa nag-take ka ng risk. Oo. Ayos Mamaya may bago na yung caption. So, kasi naman, di ba, okay, bakit ko sinasabing risk yun? Araw-araw kang gumagastos, walang bumabalik, anong tawag dun? Tama nga naman, risk. Oo. So, yun yung isa sa mga nagpaparealize sa akin. Kasi na-realize ko, sabi ko, ang daming taong gusto maging milyonaryo. Oo. Sabi ko, matagal na pala akong milyonaryo. Nagastos ko lang. Sabi ko, kininto ko siya nung time na nagsimula akong magtrabaho. Hanggang sa time na nagkaedad ako. Ay, ilang taon na ba ako? Kalimutan na rin. So, kinumpit ko lahat ng bawat taon. Sabi ko, ay, umabot na pala ako ng milyon. Ibig sabihin, milyonaryo na ako. Di ba? Kaya, para sa akin, dati, pag meron ka isang milyon, parang milyonaryo ka na. Pero alam mo ba sa panahon ngayon ang pag meron kang 1 million ngayon, parang napakalit na ng kaya parang na lang, isipin mo kanina nag-glossy. Kaya ako, lahat ng mga insecurities ko dati, tinanggal ko. Kasi bakit sabi ko sa sarili ko, matagal ako milyonaryo. Hindi ko lang napansin. So coach, baka kasi ngayon tanong ko coach dumating ka na ba sa situation ng buhay mo na parang super down ka na parang
na-depress ka na kasi parang na-stuck ka na sa buhay mo? Ay, normal. Anong situation yan, Coach? Anong situation? Alam mo yung nakaramdam ka na kasi yung Parang wala na, ito na ba talaga? pagod ka na yung, alam mo yung paulit-ulit na lang sabi ko, ano ba talaga yung para sa akin? You know, alam mo yung saan ba talaga ako magsisimula ulit? Ano ba yung tamang path na Pwedeng puntahan. pwedeng puntahan, pwedeng pasukan ko na masasabi ko na ito na. So, dumating ako sa punto na na alam mo yung na-stress na ako, nagkaroon na ako ng takot sa sarili ko. Sabi ko, Patay. parang ano na Parang ako. parang wala na tong patutunguhan na. Para alam mo yung meron kang skills pero di mo alam kung saan mo gagamitin. So, yun. Buti na lang talaga ay si chairman talagang binuksan yung pinto para sa mga taong tulad ko. Na, Opportunity. alam mo yung mismong hindi siya nag-give up. Alam mo yung siya mismo na ayokong umiyak. siya mismo yung, alam mo yung meron palang taong naniniwala siya sa kakayahan mo kahit down na down ka na. Kahit sinasabi mo sa sarili mo parang wala nang mangyayari. Parang Oo. apiki na ni. Oo. Diba nga sabi sa'yo, apiki na ni. Parang Ipit na. imit na ni. Pero alam mo, doon ko lang nakita yung, yun nga, yung talagang sinasabi ng mga karamihan mga distributor na tatay talaga siya, father talaga siya, father figure talaga siya. Kasi, Yung malasakit, no? Ramdam mo na ano eh. Coach, makat lang at ano. Isa rin sa na-realize ko, no? Ito yung di ko talaga maalis sa utak ko pa. Yung sinabi ni chairman, na sabi niya, tignan mo yung tao, hindi as direct referral, kundi tutulungan mo talaga. Parang doon nagbago ang mindset ko kasi dati parang wolf ka ba? Parang, parang ano ba? Parang pag akin ka. Parang ngayon ba yung mindset mo ba? Pero doon ko na-realize, ano, parang doon nag-shift yung ano ko, parang from the way na aggressive ka na para kang papatay ng tao. Alam yung ganyang approach. Biglang parang naging soft ka na parang hindi ka nandito para lang sa pera. Parang nandito ka kasi aside sa pera, parang ano na siya, byproduct, parang kaya nga yung way tayo paano binabayaran, di ba, yung ano natin. Talagang dun talaga na ka-root, di ba? So yun na, share ko lang ba kasi yun talaga yung parang tumatak sa akin. So, Coach, ngayon siguro may mga audience tayo na parang 18 years old kasi alam mo yung mga bata pa na parang ano ba yan, parang asan ba tayo papunta? Kasi iba nag-college lang kasi sabi ng nanay mag-college eh. Ngayon nag-college na, nahirapan magtrabaho. Ngayon naman stress na naman. Yung parang nandun na sila sa point na parang ano ba talaga para sa akin? Depressed na talaga sila. Anong mapapayo niyo sa kanila, Coach? Para at least dumiwanag ulit yung mga mundo nila. Parang ganyan ba? Okay. Especially dun sa mga Gen Z pa ba? Yung pwede sigurong una Gen Z. Siyempre na Gen Z. Mga bata muna. Ngayon sa mga 30s, like nandun na sa mga parang critical stage. Doon muna tayo sa Gen Z. Okay. Doon sa mga kabataan, no, kung ang masasabi ko lang, try yung mag-explore, no? Try yung buksan yung mga opportunity kung meron man dumating sa inyo kasi sa bandang huli, pagkatapos mong mag-aral, maghanap ka din naman ng trabaho. Anong purpose na maghanap ka ng trabaho? Magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Mas pag magkaroon ka ng magandang kinabukasan, ano ang bottom line doon? Magkakaroon ka ng pera. Bakit? Ngayon habang nag-aaral ka pa, simulan mo na paano makagawa ng pera empire, no? Para bago ang makapagtapos ng pag-aaral, may pera ka na, nakatulong ka pa sa magulang mo. Tama. Sa mga naman, Coach, mga siguro natin 35 to 40 na sila. Tapos naramdaman nila, parang wala pa ring direction ba? Parang, asan ba talaga papunta nito? Parang, kumbaga sa buhay, sabog, parang, asan ba talaga ako papunta? Tapos parang, depressed na sila sa mga bagay, hindi nila alam ang gusto nila. Ano namang ma-advise niyo sa kanila, Coach? Alam mo, ito lang yung tagline na parati kong naririnig at ginagamit ko din yung kasabihang
tuloy-tuloy lang. Tama. Wag lang susuko, no? Hanggat buhay, palag lang ng palag, di ba? Oo, Kasi mapupunta ka rin sa gusto mo. Kasi yun nga, wala din namang pinagkaiba doon sa mga negosyante at doon sa mga empleyado, no? Tayo mga entrepreneur. Bottom line is, kaya tayo nagsumikap dahil sa pera. But it doesn't mean na yung mamahalin mo yung pera. Pero alam mo yung Tool lang siya. na ito ma-share ko. Kahit dito sa ganitong industry na ginagawa ko, dito ko napagtanto na sabi ko, ang sarap pala pagka may maraming pera. Kasi bakit? Nagagawa akong Masaya yung ibang tao. hindi nakapagbigay ako ng, alam mo, di naman ganun kalakihan. Pero alam mo yung nakapag-abot ka ng pera dun sa Mga kapatid mo, and then, alam mo yung nakapaggastos ka sa taong mahal mo sa buhay. doon sa inyo, sabi ko parang proud ako kasi bakit? Dati nung nagtatrabaho ako, hindi ko nagagawa yun. So, bottom line, yun ay nagagawa ko dahil sa love ko yung ginagawa ko ngayon. Tama. So, yun lang. Maraming pagkakataon na sumusuko ako, pero mas inisip ko din na mas habaan ko pa at gagalingan ko pa Sa mga sumusunod. sa mga sumusunod. Yun, grabe! So guys, talagang napakalupit, no? Napakarami natin natutunan, daming learnings, nalaman natin buhay ni Coach Johannes. I hope marami rin kayong natutunan, naging inspiration sa inyo yung video na to. If nagustuhan nyo, no, mag-comment kayo sa baba ng mga next topics natin. Ano yung mga gusto nyo pang matutunan? Ano yung mga gusto yung content na gawin natin para makapag-inspire ng iba pang mga tao, no? Alas na lang, Coach Johannes, anong masasabi mo sa mga audience natin ngayon na gustong mag-venture into entrepreneurship or online business? Okay. Ang masasabi ko lang, no, sa lahat ng mga nagbabalak na magninegosyo, try nyong tingnan yung mga opportunity. Lalo na dito sa Chantal, ipopromote ko na talaga. Dito sa Chantal is, dito ka talaga pwede makapagsimula ng sarili mong online business na yung tipong literal na pang hybrid. Yung tipong hindi mo kailangan na mamuhunan ng malaki para makapagsimula ka ng sarili mong online business simula nun sa packing. Tama ba yung pagkabigas ko, sir? Parang medyo ano yan basta tama. Guys, kaya nga, ang hirap kasi nung pasensya na kayo sa mga kung meron akong nabigkas na parang iba ang pandinig nyo kasi Medyo hindi kasi ako magaling sa English talaga. A little bit lang. So, dito kasi sa Chantal is mula doon sa pag-prepare ng order, lahat na sa warehouse, inventory, sa marketing tools, kumbaga lahat ng kakailanganin ng isang tao para makapagsimula ng negosyo na hindi mo kailangan na mamuhunan ng malaki, dito sa Chantal mo lang makakita. all in. And automated na lahat. Lahat ng mga digital course na gusto niyang malalaman mula sa automation, lahat ng topics sa digital marketing, nandito na lahat. Yes. So, magandang negosyo ngayon sa panahon ngayon yung online business. Ayan. So yan, I hope guys natutunan nyo yan at kung interested din kayo mag-start ng online business natin sa Chantal, don't hesitate na mag-message at mag-comment para mabigyan namin sa inyo paano kami mag-start. So yun lang, peace yo, bye-bye! Yes! Grabe, power!